Hello mga ka-farmer, magandang araw. Welcome back sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Unang-una nga pala sa lahat mga ka-farmer, no, bago tayo mag-uumpisa sa babahagi ko sa inyo ngayon tungkol nitong pinaghahanda natin. Paumanhin nga pala mga ka-farmer kasi nawawala tayo sa mahabang panahon, hindi tayo nakapagbablog. Hindi tayo nakapag nito ng mga pinagagawa natin dito sa sakahan natin dito sa LM Integrated Farming and Techniques, LM Integrated Farm. Ngayon mga ka-farmer, nagbabalik na naman tayo sa pagbabahagi sa inyo kasi maggugulay naman ako uli. Napofocus kasi tayo doon sa saging. Ito yung may bago nga pala tayong tanim na saging mga ka-farmer. Sa ngayon pinabayaan ko muna kasi hinuhold ko yung paglago nila, baka bubuilo yung tubo, mamunga agad, maabutan ng mura ang presyo. Mura kasi ngayon. Kung napapansin nyo, may ito yung parang dilaw, yung dilaw na yung dahon na nakatayo, may sakit yan, Panama disease, at saka mayroon din doon sa unahan. Hindi muna natin yan siya inalagaan, pinabayaan muna natin yung mga bagong tanim para ma-hold muna yung pag tubo niya, para hindi sa mura na presyo kasi bagsak presyo ng saging ngayon Ngayon mga ka-farmer, dito tayo sa pinaghahanda natin. Ito yung ginagawa natin na plot ng pipino muna tayo mga ka-farmer kasi matagal na rin tong hindi nataniman. Last nito is talong. Ngayon pipino muna. At saka yung ginagawa natin dito sa paghahanda is mano-mano lang. Dating flat na to ng ampalaya, flat ng nataniman din to ng sili na labuyo, kasabay din yung paampalaya. Tapos talong, 2 beses na talong. Nataniman din to ng pipino bago yung 2 beses, yung pangalawang talong na pinakahuli natin itinanim dito, nataniman dito ng pipino. Ngayon pinaghahanda natin para sa pipino na naman to ulit. Nakapagpahinga na to ng medyo mahaba na. Last ang talong ditong buhay pa December yata yon. So pinagpahinga natin yung lupa. Tapos ngayon binubungkal na natin, diretso na plat, ginagawang plat. Binubungkal lang natin ng mano-mano ng pala, para yung pagkalabaw kasi, at saka wala din tayong makinarias na pang pulverize ng lupa. Pagkalabaw kasi tapos araro nito, hindi naman firm yung pagka plat Iba kasi yung mano-mano gamit yung pala, maipurma mo talaga ng husto. Pag kalabaw or araro, ang mangyayari noon, uulitin mo na naman, ipaplat mo na naman uli kasi hindi mo naman kontrolado gaano yung pag-araro. At saka nito kasi makukuha mo yung lalim na gusto mo. Isang baon ng pala, yun talaga. At saka makukontrol mo yung yung paglalagay mo ng lupa, flat na diretso. Kasi pag gaya nito, pinagsamantala natin to yung yung klima na tuyong-tuyo kasi walang ulan, mahangin pa. Maliban na sa mainit, walang ulan, mahangin pa. So ang mangyayari doon sa lupa is matutuyo siya ng tuyo talaga. Pag maulanan to, pulverize na to diretso. Pwede mo na taniman agad. Pwede mo rin bubungkalin uli, pwede rin. Pero kahit taniman mo na diretso, okay na rin. Lang to siya, 11 na plat, tsaka yung haba nasa 50 meters. Tapos yung itatanim natin dito is legacy. Hindi na muna ako magpa-plastic molds kasi pag magpa-plastic molds ako, alanganin na sa oras nito. Sayang yung panahon. Naubusan ako ng stock ng plastic molds Maganda sana yung yung 1.2 tapos hatiin mo sa gitna.
mas makakatipid tayo nun. Mag-order pa, higit 1 linggo pa darating yan dito sa Mindanao. Tapos pagkatapos nito magbungkal mga kaparmer, mag-i-spray tayo ng spray tayo ng humic acid, yung potassium humate, at saka yung intake solution ni Sir Brando. Gagamitin natin yun, i-spray natin dito sa lupa para tataba din naman yung lupa natin, makukondisyon. May iba din tayong gagamitin ito para sa mga bacterial na at saka sa fungal na problem dyan sa lupa. Mas maganda tong ganito na pa siya, hindi pa siya na pulverize, isprehan na para yung iba manunuot. Pagkatapos bago magtanim, isprehan na naman uli para mas maganda yung resulta ng lupa natin. Yung intake solution, hindi mo mabibili sa market yon, nasa kay Sir Brando yun, yung integrative farmer. Pwede kayo magme-message doon, tuturuan kayo kung paano gagamitin yon, kasi yun siya yung intake solution pang repair yun ng damage ng lupa. Ganon din naman yung humic acid, yung lalo na pag acidic na masyado yung lupa mo. Yung potassium humate medyo may kamahalan pero tipid. Mura lang din yung kinalabasan kasi tipid siya gamitin Kahit 2 kutsara lang sa isa 16 liters, okay na, pwede na. Kahit damihan mo sa paglalagay, sa pag-a-apply, mas maganda kung marami, para the more is mas maganda rin yung resulta. Yun, doon sa unahan, nandun pa yung pala natin, magpapatuloy pa tayo sa pagbubungkal nito. Sana matapos natin to na wala pang ulan. Mas maganda kasi yung tuyong-tuyo, para pagka maulanan, diretso siya malulusaw yung lupa. Tapos sana bago mag-ulan, ma-sprayhan natin yung humic acid. Pero kung hindi talaga uulan, ang didiligan ko to, didiligan na lang to siya para sana babalik yung magandang panahon, yung klima na yung sakto yung templada. Pero nung nakaraang buwan dito, ang hirap kasi walang tigil ulan. Ang haba noon, parang baha pa, bahang baha. Siya, ulan sa umaga, ulan din sa hapon or gabi. Paano yun pag may gulayan ka? Nako, mahirap makano. Buti na lang sa ganito kasi elevated to, hindi to na ng baha. Mahirap. Kaya ngayon, habang wala pang ulan, pagsamantalain muna natin. Okay, yun lang muna babahagi ko sa inyo mga kaparmer. Update lang din ako nito sa mga susunod na gagawin natin ito para sa pipino. Yung iba na bago pala sa channel natin, na hindi pa na yung mga videos natin before, yung tungkol sa pagpipipino, pwede nyo naman tingnan lang dyan sa mga videos natin dito sa YouTube at saka sa Facebook page din. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sa susunod, lagi tatandaan, magsasaka may alam, ginhawang buhay, may ipagpaibang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.